Isa na namang altcoin ang pumupukaw ng pansin ng mga eksperto at community sa crypto. At ang pangalan po niya ay si Pengo. Ayon po sa bagong prediction ni Ginong Ali Martinez, isa po siyang kilalang crypto analyst, ay maaring gayahin ni Pengo ang nakamamanghang rally na ginawa noon ni Pepe. Posible raw na tumaas si Pengo ng hanggang 0.24 kung susundan nito ang parehong galaw ni Pepe. Pero teka, hindi lang yan basta prediction. May mga datos, pattern at galaw ng market na nagpapatibay sa prediction na ito. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng detalyado kung bakit sinasabing si Pengo ay may tsansang lumipad. Ano ang basehan ng mga analyst? At syempre, ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Bakit nga ba ikinukumpara itong si Pengo kay Pepe? Unang-una, ayon po kay Ginong Ali Martinez, ay may kapansin-pansin na similarity or pagkakapareho ang price pattern ni Pengo sa breakout na ginawa noon ni Pepe. Para sa mga hindi po pamilyar, si Pepe ay isa sa mga meme coins na biglang sumabog noong 2023 at naging viral sa crypto space. Ngayon ay posibleng si Pengo naman ang susunod na meme coin na magpapakita ng ganitong lakas. Ang sabi po ni Ginong Ali, kung ipagpapatuloy po ni Pengo ang galaw na gaya kay Pepe, ay posibleng tumama ito sa target na 0.24. Medyo malayo ito mula sa kasalukuyang presyo ni Pengo na nasa 0.04 lamang. Pero sa crypto, posible po ang mga ganitong parabolic moves lalo na kapag bullish ang sentiment. Yan, nakikita po natin dito ang comparison ng chart ni Pepe at kay Pengo. At kitang-kita po natin dito na mukhang may similarity nga sila. Ngayon ay ano po ang basihan ng mga bullish predictions naman kay Pengo? May ilang technical analysis na nagpapatibay po sa prediction na ito. Ayon po kay Ginong Ali Martinez, noong pumalo po si Pengo sa price range na 0.015 hanggang 0.017 ay nagsara po ito sa taas nito sa daily candle at nagsimula na ang tinatawag nilang unstoppable momentum. So sa madaling salita ay parang pinindot ang gas pedal at umarangkada itong si Pengo. Dagdag pa rito, ayon po sa website na Market Cap Off, ay possible raw na tumaas pa si Pengo ng 4 to 5 times. Yan, 4 hanggang 5 beses. Kung makukuha nito ang parehong market cap na nakuha ni Pepe. Ibig sabihin ay posible po siyang umabot sa 0.17 sa conservative estimate pa lamang. Gaano naman po kalaki ang itinaas ni Pengo nitong mga nakaraang linggo? Napakalaki po ng ginawang pag-angat ni Pengo nitong nakaraang buwan. Umakyat po siya ng mahigit 30% sa loob ng isang linggo at halos 295% sa loob ng isang buwan. Bagamat mas mababa pa rin ito sa all-time high na halos 0.069 noong December 2024, malinaw po na nagpapakita si Pengo ng recovery at bagong sigla. Bukod pa riyan ay tumaas din ang kanyang open interest o dami ng mga position na hawak ng mga traders kay Pengo. Kasabay nito ay ang paglobo po ng trading volume na indikasyon ng lumalakas na activity sa coin na ito.
Ano naman po ang epekto ng Pengo ETF rumors? Ang isa pang factor na nagpapahype kay Pengo ay ang kumakalat na chismis tungkol po sa posibleng Pengo ETF. Ayon po sa ilang mga ulat ay may posibilidad raw na mag-file ng exchange traded fund na may kaugnayan kay Pengo. Kung sakali ay pwede pong tumaas ang presyo niya ng biglaan. May mga nagsasabing kung maaprubahan ang ETF na ito, posibleng sumabog si Pengo at agad na umabot sa presyo na 0.30. Pero syempre, chismis pa lamang ito. Pero alam naman natin na sa crypto, sapat na po ang hype para magkaroon ng malaking galaw sa presyo. Ngayon ay ano naman ang koneksyon ng Pudgy Penguins NFTs kay Pengo? Ayan, ang Pudgy Penguins na NFTs kay Pengo. Hindi lang basta meme coin itong si Pengo. Isa rin po siyang utility token na konektado po sa Pudgy Penguins NFTs na kilalang kilala sa NFT world. Nitong nakarang linggo ay nagdiwang po sila ng ika-4 na anibersaryo ng project at dahil dito ay muling nabuhay po ang interest ng community. Ang suporta po ng community ay napakalaga sa meme coin projects. Kapag active ang mga hodlers at lumalakas ang social media buzz, kadalasan po ay sumasabay din ang presyo. Kaya't malaking bagay itong anniversary celebration na ito sa momentum ni Pengo. Ngayon ay may panganib ba sa pag-invest kay Pengo? Kahit pa gaano ka-bullish ang forecast, dapat po nating tandaan na hindi ito one way. Kamakailan lamang ay bumaba po si Pengo ng halos 3.5% sa isang araw matapos magbenta ng malakihan ang isang crypto whale. Isipin mo, nagbenta ito ng 73.6 million Pengo at kumita po siya ng mahigit $2 million. At ang epekto ay nagkaroon po ng 8% na intraday dip. Ito ay parehong pattern na nangyari rin noon kay Pepe. Matapos po ang malaking pag-angat ay nagkaroon din ng correction dahil sa whale selling. Ibig sabihin ay kahit po bullish ang forecast, normal lang ang pag-retrace at profit taking. Kaya huwag po tayong masyadong maging overconfident. Ano naman po ang sinasabi ng ibang mga analyst tungkol kay Pengo? Hindi lamang po si Ginong Ali Martinez ang nagsasabing may potensyal si Pengo. May isa pang kolektor ng Pudgy Penguins NFT na nagsasabing stable pa rin itong si Pengo sa loob ng isang tinatawag na falling wedge pattern na madalas na uuwi sa bullish breakout. Ang estimate po niya ay posibleng bumalik ito sa presyong 0.069 na halos 50% na increase mula sa kasalukuyang presyo. May isa rin pong analyst na si Crypto Bra ang nagbigay ng napakasimpleng payo. Sabi niya, buy, hold, and do nothing. Ibig sabihin, minsan mas mainam pang hawakan mo lang ang coin kaysa habulin ang bawat pump ng ibang tokens. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na mahilig po sa low-cap meme coins at saka naghahanap ng posibleng susunod na Pepe or Shiba Inu, ay maganda pong bantayan itong si Pengo. Hindi lang dahil sa hype, kundi dahil sa mga signs na nagpapakita na posibleng may fundamental value siya dahil sa koneksyon sa NFTs at saka community support. Pero dapat po nating tandaan na mataas din ang risk sa ganitong mga coins. Kung papasok ka, siguraduhin mong mag-research muna at huwag pong i-all in ang kapital. Ang pinaka-epektibong paraan ay ang dollar cost averaging o dahan-dahang pagpasok habang inaantay ang mas malinaw na breakout
confirmation. At bilang panghuli, para sa akin ay promising po talaga si Pengo sa kasalukuyan. May momentum po siya. Meron po siyang hype at may community po siya na handang sumuporta. Ang pagkakatulad po niya kay Pepe ay hindi natin pwedeng baliwalain. Pero ang tanong, makakamit ba niya ang parehong tagumpay? Kung titignan po natin ang technicals at saka market behavior, may posibilidad. Pero gaya ng lagi kong paalala ay huwag po tayong pumasok ng padalos-dalos. Ang crypto po ay parang dagat na may malalaking alon. Kung hindi ka po marunong lumangoy, baka lamunin ka nito. Kaya maging matalino, maging maingat, at higit po sa lahat ay maging edukado bago pumasok sa anumang investment. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.